sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Bago ko simulan ang aking kwento ay may gusto lamang akong itanong sa inyo. Ako lang ba yung natatakot na matulog na may nakalagpas na kahit na anong part sa kama? Lalo na yung paa. I mean yung feeling na ayaw mong lalagpas sa frame ng higaan mo kahit ang mga daliri mo sa paa dahil sa hindi ka komportable. O may nararamdaman kang nakakatakot na baka may multo mula sa ilalim ng iyong kama na humipo o humawak sa lumagpas mong katawan sa kama. May ganito kasi akong karanasan at gusto kong ikwento sa inyo. Pero bago ako magsimula, Papa Dudut, ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Yvette ng Bahay Toro, Quezon City. Nagwo-work ako bilang full-time college instructor sa Kolehiyo de San Juan de Letran. Anyway, balik tayo sa aking kwento. Nangyari itong karanasan ko. Maraming taon na ang nakakaraan. That time ay nag-aaral ako sa isang kilalang university sa Maynila. And that time ay nakatira po ako sa Imus, Cavite. And since mahirap ang biyahe, nag-decide ako na doon na, Papa Dudut, magstay at mag-board sa isang all-girls dormitory malapit sa university na pinapasukan ko. Papa Dudut, maayos naman yung building kung saan ako nag-board. Nakapunta nga ako doon at masasabi ko naman na hindi ito tulad ng mga sinasaad sa kwento ng iba na haunted, madilim at kakilakilabot. Modern nga ang look ng apartment at mababait ang mga co-tenants ko. Pero Papa Dudut, unang gabi ko pa lamang sa boarding house ay may naranasan akong hindi maipaliwanag. Maaga akong natulog doon dahil na rin sa matinding pagod na naranasan ko doon sa school. Super kakaiba talaga yung naging panaginip ko ng gabing yon. Nagumpisa yung scene na papasok daw ako sa mismong boarding house namin na yon. Habang naglalakad ako sa may hallway na nagdudugtong sa sala at kusina, may natanaw akong matandang babae, Papa Dudut. Tinanong ko siya, sino po sila? Tumingin lamang sa akin yung matanda na nakangiti at unti-unting lumapit. Yung pakiramdam ko bumigat na hanggang sa nakaramdam ako na para akong binabangungot. Pilit akong pumipiglas at pilit kong sumisigaw pero hindi ko magawa. Ilang minuto din ang lumipas, ramdam ko pa din yung bigat. Nagising na yung diwa ko at alam kong nakahiga pa rin ako sa aking kama. Pero hindi ko magawang maimulat yung mga mata ko. Hanggang sa nakapiglas din ako at nakadilat ng mata. Yung matandang babae nasa ibabaw ko na. Lumulutang siya pero nakaharap siya sa akin. Ang mga buhok niya ay sumasayad na sa mukha ko. Tapos ay naramdaman kong may nakahawak sa mga paa ko na lumagpas na sa kama. As in yung mga kamay na nakahawak sa paa at sakong ko. Nanggagaling sa ilalim ng kama. At ang kulay ng balat nito ay kulay gray na papunta na sa paagnas. Umalis ka na dito, Yvette. Umalis ka na dito.
Umaalingaw-ngaw ang boses nung matanda sa utak ko. Muli akong bumaling sa lola. Face to face kami. Ramdam kong namutla ako at ang lamig ng sobra. Pinikit ko ulit ang mga mata ko at nagdasal. Nagdasal hanggang sa gumaan ang pakiramdam ko. Wala na yung matanda. Tiningnan ko ang oras, 6:00 ng umaga. Mabutit umaga na. Dali-dali akong lumabas ng kwarto at doon naabutan ko sa common kitchen na nag-almusal na ang mga kapwa ko tenants. Ano nangyari sa iyo, Yvette, at ganyan ang itsura mo? Concerned na wika ng isa kong roommate na si Celine. Oo nga, Yvette, parang takot na takot ka. Nagpakita na ba siya sa iyo? Wika ni Joy, ang pinakamatagal na doon sa boarding house namin. Nagulat at na-curious naman ako sa sinabi niya sa akin. Anong sabi mo, Ate Joy? Nagpakita? Sino? Nalilito kong sabi. Yung sa ilalim ng kama. Hindi na natapos ni Joy ang pagsasalita nang pinigilan siya ng landlady naming si Aling Josie. Kung binangungot ka kanina, dala lamang yun ang pagod mo kagabi. Nakita kitang umuwing parang ngarag at stress. Nawa nga ako sa iyo kaya eto pinagluto na kita ng pagkain mo at mainit na chocolate drink para naman bumalik ang lakas mo. Wika ni Aling Josie sa akin. Nakita kong nagtinginan lamang sa isa't isa mga boardmates ko tapos ay nagpatuloy na sila sa kwentuhan. Ako naman dahil hindi naman talaga ako naniniwala sa mga kababalaghan noon ay binaliwala ko na lamang. Inisip ko kasi noon na baka dala ng stress kaya binangungot ako. Nang sumunod na gabi, maaga ulit akong nakatulog dahil ulit sa pagod. The time kasi ay tinapos ko ang chapter 1 hanggang 3 ng baby thesis ko. Ito yung subject na English 103 o yung tungkol sa academic research and writing. Anyway, maayos naman siguro ang panaginip ko noon pero nagising na lamang akong biglang may humawak sa paa ko. Pagdilat ko ng mata ko ay nakita kong lumagpas ang paa ko sa kama ko. Pero hindi yun ang naisip ko. Ang naisip ko ay baka may roommate akong maloko at hinawakan bigla ang paa ko. Kaya naman bumangon ako at nagbukas ako ng flashlight since madilim at nakapatay yung Himalayan salt lamp na palaging nakabukas tuwing matutulog kami. Tiyanek ko yung 3 ko pang mga roommates. Tulog na ang mga ito. Naisip ko na sino yung humawak sa paa ko. Imposibleng panaginip yon kasi ramdam na ramdam ko talagang may humawak sa sakong ko. Nung chinek ko naman ang ilalim ng kama, wala naman akong nakita doon maliban na lamang sa mga gamit ko na nilalagay ko sa ilalim tulad ng lagayan ng mga damit ko. Hindi na ako nakatulog pagkatapos noon at nanood na lamang ako ng YouTube video since 4:00 na ng madaling araw at 1 oras na lamang babangon na rin naman kami dahil 7 ang klase namin. Pero papadudot, nung araw na yon, maaga kaming umuwi, suspended kasi ang klase dahil may bagyo pala. Nagsiesta na lamang kaming 4 na mga roommates ko kasi malamig ang kwarto. Pagising namin nung hapon na yon ay parehas naming hinanap ang mga tsinelas naming pangloob ng kwarto na alam namin na iniwan lamang namin sa tabi ng ilalim ng kanya-kanya naming kama bago matulog. Laking pagtataka namin ang makita namin ang mga tsinelas sa ilalim ng kama ko. Sa dulo at pinakasulok yung tipong mahirap talagang abutin ng sino mang nantitrip lang dahil may side table kaming lahat. Ang nakapagtataka pa ay neatly arrange ang magkakatabing naroroon na mga tsinelas sa ilalim. Samantala yung roommate naming si Angela, may crucifix sa table niya. Madalas pero hindi naman lagi na kapag uuwi kami galing sa school ng hapon o gabi, nakikita namin ito sa ilalim ng kama ko. Isang beses nga ay isinabit pa niya yon sa pinto namin.
Pero pag uwi namin galing sa eskwelahan ay nakita na namin ulit ito sa ilalim ng kama ko, bali at sira na. Pinaka-worst na nangyari sa amin ay noong midterm exams namin noong panahong yon. Siyempre nagre-review kami. Ako kasi sa study table nagbabasa ng mga notes ko noon. Samantalang yung mga roommate ko ay sa kama nagre-review habang nakahiga. Katabi ng table ko ang isang malaking salamin na ginagamit namin to check ang mga itsura namin bago pumasok. So yun na nga Papa Dudut, tahimik kaming nagre-review noon. Nang pareho kaming makarinig ng mahihinang pag-iyak. Akala naming apat na isa sa amin ang umiiyak kaya naglingunan kami sa isa't isa. Sabay tanong na, "Umiiyak ka ba?" Pareho kaming natigilan sa aming ginagawa. Lalong naging audible yung pag-iyak na narinig naming pareho. Walang occupant sa kabilang kwarto at siguradong wala ring tao sa labas dahil malalim na ang oras ng gabi. Sandali kaming nakiramdam at nakinig sa mga hikbin na alam nilang nanggagaling din sa loob ng kwarto namin. Dahil sanay na nga sa mga kababalaghan, tumayo bigla ang roommate kong si Celine at nagtungo sa kusina para mag-prepare ng cup noodles. Sumunod sina Angela at yung isa ko pang roommate na si Bianca. So ibig sabihin, ako lang ang naiwan sa study table. Hindi ko na sana papansinin yung mga naririnig ko noong time na yon. Pero nung babaling na sana ako ng tingin sa kanyang mga notes, ay napatingin ako sa salamin. Alam ko na may kakaiba sa mga nakikita ko sa reflections sa salamin. Nakikita ko sa aking likuran ang kama ko at sa ilalim nito ay may something o other someone na nakadapang nakasilip sa akin. Kinusot ko pa nga ang mga mata ko kung totoo bang nakikita ko o bunga lamang ng labis na antok at pagod. Pero Papa Dudut, pagtingin ko sa ikalawang pagkakataon ay naroon pa rin ang isang maitim na lalaki. May mabibilog at malalaking mata at nakangiting parang nakakasindak. Matagal kong tinitigan yon at hindi ko alam kung bakit hindi man lang ako nakasigaw kahit na sobrang takot na ako. Noong pabalik na yung mga roommate ko galing kusina ay gumapang daw ang maitim na lalaki papasok sa ilalim ng kama ko. Papadudot tulala ako noon at natauhan lamang ako nang binigyan ako ni Angela ng cup noodles. Wala ko na isagot kundi ang pagturo sa ilalim ng kama ko na agad namang tinignan ng mga kasama ko. Pero wala silang nakitang kahit na ano. Ending hindi ako makatulog noon dahil sa takot. Kaya agad akong tumawag sa nanay at tatay ko para magpasundo sa dorm papauwi. Pero hindi makakarating daw ang mga magulang ko dahil meron daw silang emergency noon. At sinabi na lang nila na magdasal muna ako bago matulog. Tapos ay dadalawin daw nila kami kinabukasan kapag ayos na ang kanilang emergency errands. Kinabukasan ay may malakas na namang bagyo. Kaya hindi nakapunta ang mga magulang ko. Tinawagan na lamang nila ako para sabihin sa akin na magtiis na lamang ako, total ay ilang linggo na lang ay matatapos na rin ang semester. Naisip ko rin na hassle kung lilipat ako kaagad ng boarding house. Kaya sinubukan ko pang tiisin ang mga nangyayaring kababalaghan. Ikinuwento ko sa landlady ang naranasan ko at yung nakita ko sa ilalim ng kama ko. Dahil dito ay 2 beses pinabless ang boarding house namin. Una sa pare kasi Katoliko si Aling Josie. Pangalawa ay sa pastor ng church ng asawa niya. Natatandaan ko noon, kasabay dumating ni Father yung mga babaeng nagsaserve sa simbahan. Nakabelo silang puti. Nagsindi si Aling Josie ng kandila tapos ay nilagay sa altar. Nasa labas ako kasama ko ang roommates kong sina Celine. Kasi hindi naman ako marunong mag-rosary habang si Celine naman ay miyembro ng INC
Mamayang kaunti ay nilapitan kami ni Ate Joy at nakipagkwentuhan ito sa amin. May kinikwento si Ate Joy tungkol sa isang boarder na kasama niya dati na natutulog sa kamang hinihigaan ko nung bigla siyang mapatigil. May sinundan ang mata niya pero hindi niya nilingon. Kumbagay mata niya lamang ang sumunod tapos ay hinawakan niya ang kamay ko. Sisigaw sila, hintayin mo, bulong ni Ate Joy sa amin. May mga nahulog tapos ay nagsimula yung sigawan. Pero saglit lang rinig ko na yung boses ni Father. Nagdarasal, Espiritu Santo lang ang naintindihan ko. Tapos ay kumalma. Doon ako sumilip, naiwan sina Ate Joy at Celine sa labas. Kita ko yung mga kutsara nagsihulugan. Pero hindi normal na nalaglag lang. Kasi nag-form ng krus yung mga kutsara at tinidor sa pana ni Father. Hindi naman mahangin noon, pero yung mga kurtina talagang parang hinihipan ng malakas na hangin. Sina Aling Josie at yung asawa niya ay naghawak ng kamay. Tapos si Aling Josie ay tinawag si Ate Joy. Doon na pumasok si Ate Joy, hinawakan niya ako sa kamay. Dasal tayo, sabi niya sa akin. Nagdasal kami. Magkahawa kaming apat ng kamay. Nasa gilid kami nakapwesto. Si Aling Josie ang nag-lead ng dasal. Pagkatapos ng dasal namin, medyo kumalma. Si Father sinimulan ulit yung pagdarasal ng Our Father. Si Aling Elvin na kasama ni Aling Josie sa pagbamanage ng boarding house ay pinapulot sa amin ni Ate Joy yung mga kutsara at tinidor. Dadalawa na lang yung kukunan namin, sabay pa kami ni Ate Joy na nagkatinginan. Tapos ay bigla siyang napamura. Nakatingin siya sa gilid namin. Pagtingin ko ay muli kong nakita yung matandang babae sa panaginip ko noon. Nakahawak sa mga kamay namin. Bigla siyang sumigaw, lahat ng kurtina ay nahulog. Noong magwiwisik na ng holy water, doon na lang kami sa may terrace na upo ni Ate Joy. Napatakbo na lamang kami nung biglang yung isa sa mga kasama ni Father ay napasigaw. Nalaglagan siya ng kurtina sa unang kwarto. Doon naman sa ikalawang kwarto, yung buong bintana sa harapan ay nagkaroon ng crack. Puro bago yon. Titigan mo, Yvette, pero huwag mong lalapitan. Yung natamaan ng holy water yun ang nabasag, wika ni Ate Joy. Nung natitigan ko nga, oo nga, kung saan may basa ay doon yung crack. Pagkalabas ng lahat ng tao sa kwartong yun ay bigla na lang nabasag lahat ng bintana. Napakamot na lamang ng ulo si Aling LV Papadudot at ang asawa ni Aling Josie na si Mang Husto. Sabi niya buti na lang at hindi sliding window yung pinagawa niyang bintana kung hindi ay sakit sa bulsa. Matagal bago natapos ang blessing ng buong boarding house. Yung ilan sa mga roommates kong sina Angela at Bianca ay nag-impake na. Hindi na raw nila kayang manatili pa sa boarding house dahil sa sobrang takot. Maski ako ay gusto ko na ring umalis noon pero wala akong mapupuntahan. Hindi naman ako kaagad mapupuntahan ng mga magulang ko dahil busy sila palagi. Kaya no choice talaga ako noon, Papadudot, kundi ang manatili sa boarding house. Samantala si Celine na lang ang natitira kong kasama sa kwarto. Since iglesia nga siya, hindi siya takot sa mga multo. Actually hindi siya naniniwala na makakaya siyang saktan ng mga multo o maligno sa bahay. Dahil malakas daw ang pananampalataya niya sa Panginoon. Mukhang effective naman kasi kahit na pareho na kaming nakakaranas ng kababalaghan, lalo na kapag gabi ay hindi talaga siya natatakot. Samantala dahil linggo kinabukasan, gabi nakarating yung pastor ni Mang Husto. Akala ko nga nung unay matanda na, yun pala ay mas matanda pa ang may-ari ng boarding house sa kanya. Naka-backpack pa siya para lang siyang papasok sa school.
Bago siya pumasok ng bahay, matagal siyang nakatingin sa bintana ng kwarto. Pagpasok ay napatingin siya roon sa altar. Tapos ay tinanong niya si Mang Justo kung pwedeng doon kami magdasal sa kwarto namin. Si Aling LV, Ate Joy, ilang boarders na nakatira at kami ni Celine ay nagtipon-tipon lahat sa kwarto namin. Nasa siyam kami kasama na ang pastor. Tapos ay bumuo kami ng bilog. Mula sa bag, naglabas ng Bible si pastor. Maghawa kamay tayo. Panimula pa niya. Akala ko ay magsisimula ng magdasal. Pero tinawag niya ako. Gusto ko ano man ang makita mo. Wag kang magpapadala sa takot mo. Ang isipin mo at isa puso ay mahal tayo ng Diyos. Ang mga bagay na ito ay mumunting pagsubok sa katatagan ng pananampalataya. Aniya. Tumango ako kahit na hindi ko gets masyado, pero kinakabahan ako noon kasi ang lamig bigla ng pakiramdam ko na parang ang bigat ng mga braso ko. Noong magsimulang magdasal si pastor, nakapikit na silang lahat. Pero siya, nakatingin sa likod ko. Feeling ko ang laki ng ulo ko. Tapos nung pumikit siya ay pumikit na rin ako. Pagkatapos magdasal, kainan na. Habang kumakain, patingin-tingin si pastor sa kabuuan ng sala. Yvette, tawag ng pastor sa akin. Tinigil ko yung pagkain at napatingin sa kanya. Ang pinakamabisang panlaban sa mga ganito ay pagdarasal at paghingi ng tapang at lakas ng loob, sabi niya sa akin. Kinagabihan, alam niyo yung parang gumaan yung pakiramdam mo. Hindi na omnibus yung pakiramdam sa loob ng bahay. Bago ako matulog ay nagdasal pa nga ako. Nung magising ako, madilim pa rin. Sa kwarto namin, yung salamin ay nakapwesto pa rin sa paanan ko. Pagbangon ko noon ay napatingin ako sa salamin. Bukod sa reflection ko ay wala pa akong napansin. Buwaba ako para magbanyo. Bago ako ulit mahiga ay napatingin ako roon sa parting glass ng aparador. Tumingin ako sa gilid ko sa kanan ko. Wala akong katabi. Sa kaliwa ko naman ay si Celine na naglalaway na. Tingin ulit ako sa aparador, may katabi ako sa kanan. Lalaki, ulo lang kasi yung leeg pababa parang nasa ilalim ng kama namin. Sumigaw ako at biglang lumabas yung kamay niya. Tinakip sa bibig ko. Nagkakawag ako, ang lamig ng kamay na kahit ungol ay wala akong marinig mula sa akin. Takot na ako, lalo na yung isa pa niyang kamay ay ihawak niya sa kaliwang kamay ko na inaabot si Vanna para sa nagisingin siya. Ang nahablot ko yung cellphone ko. Binato ko yon sa aparador tapos ay nagising ako. Umaga na, basag na yung glass part ng aparador. Yung cellphone ko ay nasa sahig na rin. Nagkapasa rin ako sa kaliwang braso ko at ang sakit nga ng panga ko. Akala ko ay nananaginip lamang ako noon. Yung parabang nagawa ko yung pagbato ng cellphone ko gawa ng panaginip. Pero noong nasa kusina na kami kasama ng ilang boarders, si Ate Jelly, nakita naming umakyat muna kasi kakatapos maligo. Bigla siyang umiyak. Nung pinuntahan siya ni Aling Josie, sabi niya may lalaki sa ilalim ng kama ko. Huling araw ng semester, dumating ulit ang pastor nila Mang Justo. Sila lang ni Mang Justo sa may kwarto namin. Nagdadasal sila. Nakabukas yung pintuan. Tapos ay biglang sumara. Pagkasara ay may kumalabog sa loob. Umiyak na kami noon, lalo na noong sinususian ni Aling Josie yung kwarto at naputol yung susi. Ayos lang kami, dyan lang kayo. Wika ng pastor mula sa loob ng kwarto namin. Kalma kaming kaunti tapos ay narinig namin tuloy ulit sila sa pagdarasal. Sunod namang sumara ang pintuan ng kwarto nila Ate Joy at Ate Jelly. Sabi ni Ate Jelly noon ay magdasal kami. Naghawa kamay kami ni Celine tapos ay nagdasal kami. Mas malakas ng ilang milyong ulit ang Panginoong Hesukristo kesa sa inyo.
Ang bahay na ito ay sa kanya at wala kayong karapatan. In Jesus' name, I command you to leave this house. Buong tapang na pagdedeklara ng pastor mula sa loob ng kwarto namin. Biglang natigil ang lahat. Dahang-dahang bumukas ang pintuan. Pagsilip ko sa kwarto namin, ang gulo-gulo. Nagkalat ang mga damit namin, ganon din sa kwarto nila ng iba pang mga boarders. Si pastor ay nag-iwan ng Bible sa 2 kwarto. Kaso'y humirit pa ata kasi pagkalabas nila ng kwarto, lahat ng bumbilya sa bahay ay nabasag. Pagkatapos ng araw na yon ay nag-decide na kami ni Celine na lumipat ng ibang boarding house. Nag-ayos na kami ng gamit noon at chinecheck ang lahat ng mga bagay na pwede naming maiwanan sa kwarto. Kaya binuhat namin ang kama ni Celine upang tingnan ang ilalim kung may gamit pa. Wala na, puro alikabok lang. Naalala ko pa nga na pinagsabihan pa kami ni Aling Josie na kapag nagwawalis daw, dapat ay pati ilalim ng kama ay walisan din. Pero nung higaan ko naman ang itinaas, nagulat kami ni Celine sa aming nakita. 4 na pares ng bakas ng kamay at 2 bakas ng paa ang nakita sa malikabok na sahig. Isama pa ang crucifix na kahoy ni Angela noon na nabali sa 3 bahagi. Naging tama marahil ang desisyon namin na lumipat ng ibang boarding house dahil pagkatapos noon wala na kaming naramdamang kakaiba sa bagong lugar na tinigilan namin. Sa mga naghahanap ng kasagutan kung ano ang nilalang na yon o kung ano ang nangyari sa dorm after nilang umalis, ay walang nakakaalam. Maaring maligno, engkanto, kapre o demonyo, ayoko nang alamin at ayoko nang bisitahin o alalahanin pa yon. Ang mahalaga ay natapos din ang pagsubok na yon sa buhay ko. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masaya na ang buhay ko. May pamilya na ako, may asawa at 3 anak na nasa grade school na. Lahat sila ay nag-aaral sa Kolehiyo de San Juan de Letran kung saan ako nagtatrabaho. Well, ito lamang ang may babahagi ko. Ewan ko lang kung makikilala ko ng mga estudyante ko since sa kanila ko nalaman ang tungkol sa Papa Dudut stories. Yung kwentong Secret Society, Black Magic, CCTV at yung Pulang Dragon. Ang hit na hit sa kanila. Nakita ko pa nga yung ilang estudyante ko na nagko-comment sa mga istorya mo. Muli, maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, alias Yvette. Hindi ko totoong pangalan. Maraming salamat, Yvette, sa pag-share mo ng iyong totoong karanasan sa aming programa. Maraming kababalaghan ang nangyayari sa mundo. Pero karamihan sa atin ay dinideny lamang ito. Dahil na rin siguro sa ating paniniwala. Kung isa kang debotong Kristiyano, malamang ay hindi ka naniniwala sa mga multo o laman lupa dahil wala ito sa mismong turo sa atin. Gayunpaman, tayo ay mapapalad na karamihan ay hindi pa nakakaranas ng kababalaghan o katatakutan. Dahil sabi nga ng mga naka-experience na once na nakakita ka na ng multo, mako-question mo talaga ang iyong pag-iisip. Maguguluhan ka. Pero tandaan natin na wala pa ring makakatalo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Magdasal palagi at humingi tayo ng gabay sa Kanya at ilayo niya tayo sa mga puwersa ng kadiliman. Sa Diyos lamang natin makikita ang tunay na kapayapaan. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.
Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po